Many people are still asking, how can I save? How can I be sure that I have salvation? Some think it's about doing good works, religion, or trying to be a better person. But the Bible gives a very clear and direct answer, kapatid. Pakinggan mong malinaw na katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sabi po dito, kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kapatid, ang chapter 10 po na ito ng Book of Romans ay bahagi ng sulat ni Apostle Paul kung saan ipinapaliwanag niya kung paano po natatanggap ang kaligtasan. Pero bago po ito ipinahayag ni Apostle Paul kung paano makakamit ng tao ang kaligtasan, ay binanggit niya po muna sa verse 3 na sabi po dito, hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. Nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sinasabi po dito na marami pong hindi naniwala at tumanggap ng katotohanan na mula sa Diyos. At mga kapatid, aminin po natin, na magpasa hanggang ngayon ay napakarami pa din pong naniniwala na maliligtas sila ng kanilang mga relihiyon o mabubuting gawa. Pero napakalinaw ang sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid, na ang kaligtasan ay hindi po kayang makamtan sa pamamagitan ng sariling gawa, kundi ito ay sa pamamagitan lamang ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At dalawang mahahalagang bagay ang binanggit sa verse na ito. Una, sabi po doon, confess with your mouth. Pahayag mo na si Jesus ay Panginoon, Hari, Diyos at sariling tagapagligtas. Pangalawa, believe in your heart. Buong puso ka pong sumampalataya na siya ay muling nabuhay. Buong puso kang maniwala na tinalo niya ang kasalanan at kamatayan. Dahil ibig sabihin po, kapatid, hindi lang po ito panlabas na salita. Ito po ay tunay na paniniwala at pagsuko ng puso mo sa Panginoong Hesus. At bakit mahalaga po ang resurrection? Dahil ito po ang patunay na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos at may kapangyarihan na magligtas. Kaya nga pong sabi po dito dun sa verse 10, sabi dito kapatid, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Malinaw din kapatid ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 verse 6. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At ang katotohanan ng sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi po doon, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero tandaan niyo po kapatid, ang tunay na pananampalataya ay palaging may bunga. Again, hindi tayo maliligtas o hindi tayo naliligtas dahil sa ating mga mabubuting gawa. Pero ang tunay na ligtas ay may bagong puso, may bagong buhay. Mahayag po dapat ang mabubuting bagay sa buhay ng isang tunay na ligtas. Dahil ang sabi po sa James chapter 2 verse 17, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya ngayon kapatid, ikaw po ba ay nag-confess na? Pero hindi mo pa isinusuko ang puso mo sa Panginoon? O baka naniniwala ka, pero hindi mo pa ginagawang Panginoon si Jesus sa buhay mo? Hindi pa siya naghahari sa puso mo? Dahil kapatid, ang tunay na kaligtasan ay personal. Hindi po ito damay-damay. Hindi ka po maililigtas ng mga kamag-anak mo. Hindi ka po maililigtas ng pamilya mo kung sino man sa mundong ito. Dahil ang kaligtasan po ay personal nating matatanggap mula sa Panginoon. Kapatid, hindi naman po komplikado ang kaligtasan, pero napakaseryoso po nito. At ngayon, pwede nating malaman, pwede mong maranasan ang assurance ng salvation. Hindi po ito base sa nararamdaman mo, kundi base po ito sa pangako, sa biyaya at wagas na pag-ibig ng Diyos. Kaya kapatid, ngayon, kung si Jesus ang Panginoon ng buhay mo at buong puso kang sumasampalataya sa Kanya, ikaw ay ligtas na. Amen?